umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay makikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Magandang umaga, mga kasambahay! It's May 19, 2026, araw po ng Tuesday. Panibagong araw at pagkakataon para maging productive at inspired ngayong umaga. Yes, yes! Handa na ba kayong matuto at ma-amaze sa ating fun activities today? Uy! Tagal na! Tara na! At samahan nyo kami dahil mas masaya ang umaga sa... Good morning, Kuya! At mga kasambahay, this Tuesday morning, isang fine buttery pastry ang ating matitikman. At syempre, yan po ay ituturo sa atin mamaya ni Chef Roderick San Jose. Magandang umaga po, Chef! Good morning! Good morning! Ano? Puntahan ko si Chef mamaya. Oo. Eto naman, alam nyo ba mga kasangbahay na normal lang ang maging bloated pagkatapos kumain ng matamis. Kaya kung nararamdaman nyo may mga paglaki-laki dyan, normal lang pala yun. Pero kapag lagi na ito nangyayari at hindi ka na komportable, naku, may underlying problem na yan. Kaya abangan nyo po mamaya ang ating pag-uusapan tungkol dyan sa ating usapang pangkalusugan. Ganun pala yun. Ano pag araw-araw bloated? Araw-araw nag-chocolate. Ako po. Araw-araw nagmamatamis ang mga tao. Pero para naman sa mga naghahanap ng magandang music, pang sound trip, na para bang nasa music video kayo dyan. Yan. Sagot na namin yan mga kasambahay dahil isang talented singer-songwriter all the way from Bicol region ang may bisita sa atin para maghatid ng kanyang heartfelt songs and relatable lyrics ngayong umaga. Kaya huwag kayong aalis dahil mamaya i-re-reveal natin kung sino siya. Na parang hindi natin siya ni-reveal ngayon. Hulaan niyo. Na-reveal na natin. Pero a good song can really put you in a good mood, eh, no? Pang good vibes talaga. Pero bukod dyan, ano pa yung ginagawa nyo para good vibes ang araw ninyo? Anong mga techniques ninyo na ginagawa? Pumasok dito. Pumasok sa Good Morning, kapag Kuya. sa social media ka lang, ay makikinig ka sa balita, ma-high blood ka talaga. Easy. Kalma. Pero pag nanonood ka ng GMK, di ba good vibes? Yan. Ganon. Tama ka dyan. Tapos mamaya na lang ulit ma-hype. Ay, charot na. Kaya pala minsan siguro pagka hindi ka good vibes, no? Absent ka na, nanonood ka na lang. Hindi. Masarap pumasok kasi kakagising mo lang din. Di ba? Ang aga natin dito. Oh, yung iba. May mga ano ba kayo? Aside from, syempre, pumapasok sa GMK, lagi kami parehas ng sagot ni Timmy. Syempre, nagpe-play ako ng good music. Yung mga upbeat na music para good mood agad. Oh, sino pa? Josh. Pag ako, kakain talaga ako. Oo nga, no? Kakain Yung ako pang-good pagka, vibes talaga. oo, nakaka-good vibes yun. Tapos, pareho mabobloated. Pareho tayo. Ako kumakain ako para mag-good vibes. Kasi feeling ko, pagka gutom, nakahungry. Tama. Alam niyo ba yun? Yung gutom ka na galit ka pa, hungry. Kaya Yun. Eh, sa akin, ano combination ng mga sagot nyo? Kain tsaka music. And gym. Oo, Kalimutan mo kasama yung na yun. gym. Nag-good vibes ka Matik ba na pag yun. nagja-gym ka? After. Kasi feeling mo, Yung happy hormones kasi ka. feeling mo laki ng katawan mo. Feeling mo lang, no? Kasi may ganong feeling eh. Pag kahit sobrang late mo, tapos pag nag- Pakita mo nakasa. Huwag na! Talaga ba? Nag-good vibes si Ian pag sinasabihan, Ian, parang lumalaki na yung katawan mo. Gumagano'n bigla yung... Parang lalo lumalaki yung tenga ko. Pag ano, naririnig. Bakit ako hindi ako natutuwa pag naririnig ko yun? Ibang paglaki kasi yung sa'yo, Bruce. Kaya nga, Gusto Saka yung muscle sa'yo, fat. parang lumalaki ka. Para iba yung meaning pag sa'yo. Tanong mo kung pa ganun. Pag ganun na ba O ganun? pa ganun. Pag ganun. Horizontal. Pero ito naman mga kasangbahay na yung tanong natin. Kayo mga kasangbahay, anong ginagawa niyo para mapaganda ang mood ninyo sa buong araw? I-comment nyo lang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya...
I-comment mo na! Ang hirap, imbis na pa ganun. O, para naman sa ating good news ngayong araw, alam nyo ba na may 24/7 free internet na sa 12 Pasig River Ferry Services o PRFS stations. Hindi lang yan dahil meron na ring 3 ferry boats na may free internet na under ng Free Public Internet Access Program. Ang goal nito ay mabigyan ng mga commuters ng continuous internet connection, lalo na at kailangan ito sa communication mapa sa pamilya, kaibigan o trabaho. Lahat ay pwedeng mag-avail ng serbisyo na ito kahit 100 pa kayong magkakasabay gumamit. At kada user pwedeng kumonekta up to 12 hours with 60 Mbps internet speed. Para sa kompletong listahan ng ferries at iba pang detalye tungkol dito, bisitahin lang ang Facebook page ng MMDA Pasig River Ferry Services sa @MMDA-PRFS. Ayos yan na. Sana mas marami pang mga public na mga places ang magkaroon ng free internet access. Kasi ngayon, makaka-survive ka na nga ng walang load di ba? Kasi before, parang hindi, no? Kailangan parang lagi may load maintaining load yung phone mo. Ngayon, basta may internet ka lang, okay na. Kaya kung magkakaroon ng internet sa lahat ng mga public spaces, naisip ko parang mas madali nga sa connection sa lahat, di ba? Hindi ka na magpapaload nga. Kasi yung iba, hindi naman lagi din gumagamit ng phone. Hindi, kumbaga, ako yun. Sinasabi ko yung iba. Ako yun. Sa mga ganong pagkakataon nga, naiisip ko, very helpful nga na merong free wifi, free internet. Saka sa mga estudyante, naka-work from home, di ba? Hindi na sila mahirapan. Kaya ako kahit hindi taga Bulacan si Vico, iboboto ko yan eh. Paano yun? Pag magpapala-desisyon ako, lalo na yung pangalan niya. Vico! Nakakatawa, iba talaga sa Pasig, no? May sarili silang mundo. Mag-migrate sa Pasig. Halika na, mag-migrate na tayo dyan. At speaking of free wifi, eto na mga kasangbahay, meron na rin pong libreng wifi para sa buong pamilya sa pamamagitan ng Bayanihan SIM. Yan kasi ay part ng free internet program ng DICT. Sa ilalim po ng Republic Act No. 10929 o Free Internet Access in Public Places Act. Ito po yung mga pwede mag-avail ng free wifi na ito. Ito po yung mga sumusunod. Estudyante, enrolled man or to be enrolled, mga guro at punong guro, administrative staff na nakatira within 500 meters to 1 kilometer ng school, at mga schools na nangangailangan ng SIM card ayon sa Department of Education or DepEd. At para naman magamit po yung SIM, kailangan lang mag-register gamit ang valid government ID. At kung minor naman, kailangan na ang mga magulang ang magrehistro po nito. At kapag na-activate na, pwede na itong gamitin tulad ng isang regular SIM at meron ka ng libreng 25 gig every month for a whole year. At para naman buong pamilya ang may access sa internet, pwedeng gawing family wifi ang Bayanihan SIM mo. Pumunta lang sa settings at i-turn on ang mobile hotspot at iset ang password ninyo. Pagkatapos po, i-connect lang sa phone, sa tablet, or sa laptop para pwede nang ma-access ng buong pamilya ang internet for free! Ang laki ng 25 gig. Kasi Per yung month? 30, oo, kasi yung 30 gig ko, nung nagagamit ko siya ng 3 months. Imagine Parang parang mga magic 25. data, ganun. Oo, data siya. So, grabe, malaking tulong na yan para sa mga estudyante at saka sa mga guro. Correct. Tsaka, di ba, usually, ang load halos umaabot ng nasa 200 to 300 pesos yan, yung ganitong kalaking data. So, malaking tipid yan every month sa mga estudyante, sa mga guro, at sa mga administrative staff. Sana for all din. Tayo, meron. Ayan. At ako naman, alis muna ako. Punta muna ako sa kusina. Bye-bye. Tayo magluluto muna. Yehey! O eto, meron din akong i-share sa inyo na good news. Alam nyo ba na libre na rin ang terminal fee sa mga public utility vehicles o PUV sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX temporarily. Ngayon po kasing nararanasan ng sobrang taas ng presyo ng langis, layo nito na mapagaan naman ang mga bayarin ng mga drivers at masuportahan ang kanilang araw-araw na
pasada. Uy, bawas sa ano yan na gasto sa mga... Terminal fee. Oo. Kasi nagbabayad sila, parang kung halimbawa, kung meron tayo, ano ba yung tawag doon sa bayad nila sa jeep pagka ginagamit lang nila? Ano tawag doon? Boundary. Boundary. Kung sa Boundary. jeep, boundary. Pero kahit may boundary sila, kapag pipila sila sa isang terminal, halimbawa may kasamaan sila na TODA, ganun, meron pa ring fee yun. So ito naman sa PITX, meron silang gatawag na terminal fee. So nagbabayad din sila doon. So temporarily, wala muna silang Okay. bayad. Ay, ang bongga nun. Laking tipid. Lalo na ang taas ng gasolina. Dami rin nilang binabayaran eh, no? Kaya minsan nakakaawa din yung ating mga drivers. Kasi marami rin pala silang gastusin. Hindi lang natin alam. Oh, kaya may update naman tayo ngayon sa presyo ng langis. Yeah. Para in relation dun sa nabanggit nga ni Celine. Not so good news po ha. Ano ba Dahil yan? magkakaroon ng 2.82 pesos price increase sa kada litro ng diesel. Habang 1.21 pesos per liter naman ang itataas sa presyo ng gasolina. Pero mga kasambahay, may good news naman tayo kahit papano. No? Dahil may rollback naman ng 2.21 pesos per liter ang kerosene. Ganun pa man, piliin pa rin talaga natin yung mga quality na oil dahil kaligtasan natin ang pwedeng kapalit nito. Kaya stay safe sa lahat po ng mga motorista natin and sa ating mga commuter. Yes. Magkano na ba ang range ng ano ngayon, diesel at gasolina? May diesel, mga 70 plus na. Pero gasolina, magna 90 ulit. Something. Taas-taas pa rin pala, no? Marami pa tayong iipunin na pasensya mga kasangbahay, pero laban lang. Tis-tis Bababa din yan soon, loobin. Laban lang tayo every day. And for our weather update naman, ngayong araw, may 30% chance of rain sa Metro Manila habang nasa 25 to 34 degrees Celsius naman ang temperatura. Kaya wag pong kakalimutan ng payong at tubig para safe tayo sa matinding init man o pag-ulan. Minsan di mo malaman kung uulan ba, di ba? Kasi iniisip ko summer ngayon, so ini-expect ko, confident ako, di ako mauulanan. Kaso kahapon, Kagabi, ulan, no? kagabi. kahapon umulan, kakalinis ko lang ng motor ko, parang sayang lang pinampalinis ko. Parang yun talaga yung, dapat may pag-usap ako sa pag-asa. Pag nagpapakarwash ako, umuulan eh. Siguro sabihan ko sila. Tinatimingan ko. Oo. Dapat May kasi abiso sila, bilan mo ng damit yung motor mo. Mainit nga eh. Ayun na. May papawisan. Papawisan yung motor kayo talaga. Okay, sa Cebu naman pala. Ito na naman lahat. Sa Cebu naman, around 27 to 32 degrees Celsius ang temperature at nasa 10% chance lang ang ulan. Pwede na kayo magpalinis ng inyong mga sasakyan. Mas mainam na magsuot ng light-colored na damit at maluwag para fresh ka kahit mainit. Tsaka okay naman yung ulan-ulan para nalalagyan ng tubig hanggat daw. Kailangan din natin yan. Oo, kasi pinag-uusapan kanina sa Ataw Balita na medyo mababa daw yung water level. So baka maubusan tayo ng water. Ulan po kayo, pero wag masyado malakas kasi baka Sakto bumaha. lang. Pero actually, okay din yung medyo tuloy-tuloy yung bawa pag bumagsak yung ulan. Medyo tumagal ng konti kasi kapag isang bagsakan ng init, Ay, oo. ang alinsangan. Totoo. Kaya Alimuong pa yung sabi yung nila, tsaka ang sakit sa tiyan ng amoy. Dapat mga before 4 a.m., tigil na siya. Ganun. Pasok na eh. Pag nandito na tayo, pwede na siya. Inutusan. Schedule yan. Eto naman sa Davao naman tayo, 25 to 32 degrees naman ang temperature sa Davao at nasa 60% naman ang chance of rain. O naku, ayan na, uulan sa inyo, kaya iwasan nyo muna lumabas ng bahay kung wala naman kayong urgent agenda para hindi maabutan ng ulan o kaya matinding sikat ng araw. At sa atin naman pong sunrise and sunset update today, lumiwanag na ang haring araw kaninang 5:28 ng umaga at lulubog naman ito mamayang 6:18 ng gabi. Kaya antabay sa mga late na gising, doon tayo sa sunset. Tama. Pag na-late ka, bukas ka na lang humabol. Bawi ka na lang tomorrow. And gaya ng kanina sinasabi ni Ira, kailangan makapag-update siya tungkol Ayun sa nga eh. presyo ng ating mga bilihin ngayong araw. Kaya puntahan natin ang ating munting kusinera. Ira, kamusta na ba ang ating presyuhan ngayon ng mga bilihin? Yun na nga, Tini. Siyempre, bago tayo magluto ng ating breakfast, dapat ihahanda muna natin lahat ng mga ingredients. Pero bago yon, i-update ko muna kayo ng mga presyo ng basic commodities natin sa mga palengke dito sa Metro Manila. Sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of May 18, 2026, ang imported na bigas ay nasa 42
hanggang 70 pesos per kilo. Ang local po na bigas ay nasa 35 to 65 pesos po. Ang mga karne naman, ang pork nasa 210 hanggang 480 pesos per kilo. Sa ating mga isda, ang galunggong 120 pesos hanggang 340 pesos po kada kilo. Sa mga gulay naman, ang ampalaya 80 pesos hanggang 160 per kilo. Ang per kilo naman ng kalabasa 45 hanggang 80 pesos. Ang sitaw po 80 hanggang 150 pesos kada kilo. Ang talong 55 hanggang 120 pesos. At ang kamatis 45 hanggang 80 pesos po kada kilo. Ang bawang naman 110 pesos hanggang 400 pesos per kilo. Ang pulang sibuyas 55 hanggang 160 pesos. Ang puting sibuyas naman ay 50 hanggang 120 pesos po. At ang sili, ang kada kilo niyan 70 hanggang 220 pesos. Ang luya, 130 hanggang 200 pesos. Ang mahal pa rin ang luya, be. Ang iba pa namang commodities natin like sugar po na refined, 70 pesos hanggang 92 pesos per kilogram. At ang itlog, 5 pesos hanggang 14 pesos per piece. At ang mantika, 74 hanggang 190 pesos per liter. Liter? Liter. At para naman sa mga humabol sa ating live stream, meron kaming tanong sa inyo. Anong ginagawa mo para mapaganda ang mood mo sa buong araw? Share nyo naman sa amin dito sa Facebook Live at YouTube Live natin dahil mamaya babasahin po natin yan isa-isa. Kaya i-comment mo na! That's right! And we will wait for your comments mga kasangbahay. Pero short break muna tayo at mamaya ipe-prepare na natin ang ating breakfast with our guest chef for today. Marami pa kayong aabangan for today. Huwag po kayong aalis. Diyan lang yun. Nagbabalik po ang inyong munting kusinera dito sa Good Morning Kuya. And today, meron tayong fancy recipe na hindi lang isa kundi napakaraming layers ng flavor ang dala. Kaya tawagin na natin ang ating special guest chef na magtuturo sa atin yan. Siya po ang owner ng La Esperanza Catering Services. Member din po siya ng Culinary Arts Chef Tag Philippines and Chef de Parte ng Ritz-Carlton Hotel in Hong Kong. Eto na si Chef. Hindi ko pa siya na-intro. Pero eto na siya kagad. Si Chef Eric San Jose. Hello po. Surprise! Chef, good morning po. Good morning po. Ba't po kayo sa atin? Hello po, good morning po. Ayun. Chef, kamusta po ang inyong pagpunta dito sa Good Morning Kuya? Parang first time po kayo nag-guest dito. Yes po, first time na excited na kinakabahan. Huwag po kayong kabahan kasi kayo po ay bonggang-bongga ang pagpapakilala natin sa inyo. Chef, galing po kayo ng Hong Kong. Yes po, nakabakasyon lang po. Kaya nga po, balita ko talagang sinadya nyo lang po ang Good Morning Yes Kuya po. para po maghanda nitong masarap na dish na ito for us. At ano po ba ang iluluto natin for today, Chef? Ang gagawin po natin today is fusion na po siya ng French tsaka ng Filipino cuisine. Milpei a la relleno. So, ang ating mga ingredients Okay po, po, sige pa, Chef. ating mga ingredients po ay ang basic ingredients ng relleno Okay. na ipo-fusion natin sa milpei na Okay French po. cuisine po. Okay, sige Chef, ano po ba yung mga ingredients na to? Meron po tayong butter, sibuyas and garlic, meron bell pepper, then kinchay, buyon, meron po tayong ground beef, ground pork, Okay po. carrot, then pickles, raisin, then meron po tayong melted cheese, Okay. bangus, Opo. boiled bangus po na shredded na po siya, Okay. then pepper and sugar lang po. Okay. Grabe, Chef. Alam mo, tinitignan ko yung mga sangkap. Napakaganda ng hiwa. Pang Hotel D. sobrang ganda ng pagkaka-prepare ng ating mga sangkap. Alam mo, isa yun sa makikita mo kapag yung pagkain talaga ay masarap din. Nagsistart pa lang siya sa mise en place. Maganda, maayos, organized. Yes po. Kaya, Chef, sige po, simulan na natin. Ano po ba ang first step natin for the milfoil a la relleno? Sige po, Chef. Kailangan muna na. Meron ba niyan, Chef, sa sa Ritz-Carlton Hotel? Automatic. Chef, pakwento naman, paano kayo nag-start bilang isang kusinero?
Actually, nagsimula po ako dito sa Pilipinas po as helper po sa mga catering. Okay Ah, po. sa mga catering services po na mga kaibigan po na nagke-cater. Then after po, apply ako sa isang company po dito sa Pilipinas for 4 years po ako. Then transfer po. Ilalagay ko na muna yung mga po? Okay. Then transfer po ako sa Saudi ng 3 years as a baker and chocolater. Then after Qatar naman Qatar naman po ng 9 years ng cake artist. Then after po pinirate po, sorry not sorry the term. I mean lumipat po ng Ritz-Carlton Hong Kong Okay. for running 2 years na po. Grabe. 2 years and onward. Dami yung pinagdaanan siya. Parang non-stop kayo Yes. sa pagiging kusinero talaga. Yes. Pero, chef, na-enjoy nyo naman ang pagiging isang, nyo ngayon, cake artist ninyo. Yes po, enjoy na enjoy. Kasi po, ngayon po, as a cake artist cake artist po ako, pero gumagawa rin po ako ng mga, savory dishes po. Yeah. Tsaka, chef, balita ko, nag-iisang Pinoy ka lang dun sa Sa Ritz-Carlton. Ritz-Carlton. Yes po. Ako lang po ang nag-iisang Pilipino na kusinero sa entire Ritz-Carlton kitchen. Grabe, ang lupit. Sobrang Pinoy pride to. Pero chef, bago tayo magkalituhan, ano na po ba yung mga inilagay natin na ingredients? Nahihalo ko na po Naglagay tayo ng butter, chef. First po, Nilagay butter po, hinaan ko lang po yung apoy, medyo lumalakas. First yung butter po, tapos sinotay ko lang po yung garlic and onion. Tapos sinunod ko po yung bell pepper, then kinchay. Okay. Then after po, ilalagay ko na po tong ground pork po. Okay. Yan lang po. Ay, meron palang pork ang relleno. Yes po, hindi lang po siya bangus na shredded. Meron po siyang pork. Ang galing. Alam mo, first time ko makita yung mga ingredients ng relleno. Kain lang ako ng kain ng relleno eh. Pero chef, bukod po dun sa sa mga pagpapakilala po natin sa inyo, meron din kayong catering services. Yes po, ang Paano po yun? Kung nasa ibang bansa kayo, sino po ang paano nyo po na manage yung business? Actually, yung pinsang ko po ang co-owner din po ng ng catering po. So, Catering service. video ko lang po. Talaga po? Oo, video call Pero po. kayo pang nag-come up ng mga recipes nun, chef. Yes po, tulong po kami. Share kami ng mga recipe and ingredients po. Tapos, pag umuwi po ako, yun, nag-ano kami. Kaya yan, nagke-create ng bagong recipes. Okay. Opo. So, maganda rin talaga, Opo. Meron kang katuwang sa Yes po. sa pagmamanage ng business. So, ano na po yung chef? Carrots po nilagay natin. So, muna na po yung, inuna ko po yung ground pork, sinunod ko po yung carrots, then ito po yung pickles po. Yan, para may added na Sweetness po. tamis po. Pero chef, di ba yung pickles dito sa Pilipinas, manamis-namis talaga? Yes po. Pero yung pickles na ginagamit sa ibang mga recipes like sa sa French po ganyan or yung American na pickles, medyo maasim po Yes, yun. mostly maasim po talaga sila. Parang Filipino style na po Opo, ata ito, yung pickles po natin. Siguro nila dito yung sweet relish Opo, po. No? sweet relish po. Kasi kahit ako nahihirapan po akong humanap ng sweet relish sa... Sa ibang bansa Yes po. Pupunta po ako ng Filipino market para lang makakita lang. lang. Ayun. Ang sinunod ko po yung relish, then ito po. Raisin po siya na grind lang po. Okay. Naku, paborito ni Tin. Para mas- Usually nakikita ko sa relleno, ang raisin buo-buo no? Pero Yes dito, po. chef, Ano po, ano ko po siya, blender ko po. okay. Kasi kailangan po natin siya mamayang i-pipe para po walang... Ipapipe Yes pala po. kasi natin. Yan Opo. natin ilalagay siya doon sa isda. Di ba may mga ganun Opo. talaga yung relleno chef, di ba nakalagay talaga doon sa mismong katawan pa ng bangus. Yes Pero po. oo nga pala, iba nga pala yung style natin ngayon. Pakita ko sa inyo mga kasangbahay. Chef, ano pong tawag nga ulit po dito? Ang tawag po natin dyan is puff pastry. Puff pastry. Yes po. So, paano po ito ginagawa? Mahirap to. Chef, alam ko. Yes po, puff pastry po, tapos ang tawag po sa kanya is milfay. Okay. Ang milfay daw yung ginamit ko sa kanya, ang meaning po niya sa French is
1,000 leaves. 1,000. 1,000 leaves, so napakahirap niyang i-folds Oo po. nga, para ma-achieve mo yung flakes na to, naku, Yes mga po. kasangbahay, dapat stable ang temperature mo para hindi malusaw ang butter, di ba, Yes po. Chef? Kailangan malamig yung kusina Sunod ko po yung bangus. Okay, yung bangus na kasunod. Tapos, Chef, ito po, dito natin ipapipe yung ano, Yes yung po. bangus. Okay. Meron Parang, Chef, naisip ko parang dito katumbas, pwede bang tart na lang yung gamitin nila kung wala sila mahanap na puff pastry? Pwede naman po. Yung pa-pastry din po, may available na po sa market. Dito po sa market Pilipinas. Okay, kasi kung gagawa naman sila, mahirapan po sila talaga. Hindi po. Ayun din po yung kinonsiderate ko nung ginagawa. Kasi po, di ba, sa business din po namin yan. Okay Din sa po. sa... Kung meron, Catering opo, po. sa catering namin, kung may mahahanap ba kaming supplier dito or kasi ako yung gumagawa. Oo. So, sabi ko, mas mahihirapan yung partner ko sa business kung walang gagawa. Mong gagaling pa ng ibang bansa. Pero tapos, nakahanap po kami dito ng supplier po sa... Actually, dati rin po sa kitchen namin sa school, doon may nagbebenta rin ng puff pastry. Kasi ang hirap ng gawin talaga ng puff pastry lalo kung hindi ka matyaga sa mga folding techniques mo Yes na, po. Chef. Actually, inspired po siya sa Portuguese egg tart. Okay. Opo. Oh, ayun, wag kayong malito mga kasangbahay. Maganda lang talaga siyang mahirap lang siyang sabihin pero masarap din po siyang Para siyang kung i-explain natin yung lasa Lalagyan nito, ng Chef, yung lasa ng croissant. Yes po. Yan. Battery po yung lasa niya, kaya po siya yung napili ko para maiba naman po yung natin. Yung take natin Yes sa, po. sa relleno. Kasi po, ang relleno po, mostly ginagawa lang natin siya pang ulam eh. Oo nga. Ulam. So sabi ko, why gawin natin siyang appetizer or gawin natin siyang snacks? Oo nga, di ba? At least, parang pwedeng ipanglaban to sa ibang bansa. Fusion ng Pinoy food tsaka Yes po. ng Since French. nagtatrabaho po sa hotel, so nauuso po talaga yung create ka ng recipe, lalo pag may mga may mga guest na Pilipino, kailangan impress mo sila na at least may Filipino style pa rin yung isi-serve mo sa kanila. Siyempre, pag pumunta kami ng Hong Kong, huwag mo kami kalimutan. Ay, opo, itutur ko po kayo. Message niyo po ako, itutur ko po kayo. Ayan. So, syempre, ano ba yung nilagay natin? Last na po yung po. Yung bangus po, nalagay na natin, no? Opo, tapos ito po, yung pepper po yung nilagay ko, at ngayon po yung sugar na po. Okay. Para po may sweetness po. Ito na po yung last na ilalagay. Alright. Tapos, sasatein na lang po siya hanggang sa medyo madry po siya, then i-cool down na lang po siya. Pero, Chef, ito kailangan pa ba Ito po, natin yung yes po, bouillon yung bouillon po. Ayan. Ayan, Chef, anong klaseng bouillon po? Pork bouillon po yung ginamit ko. Tapos hindi na po ako naglagay ng salt dahil yung pork bouillon na po ang ginamit ko po. Salty naman na siya. May salty na. Tapos maglalagay tayo ng mamaya ng cheese. So may added salted din yung cheese. Chef, ano nga po ito? Thyme po. Thyme, okay. Bali yung thyme po mamaya sa pang-garnish po siya. At ang garnish natin. Okay. So, madali lang pala gawin yung relleno. Gagayahin ko. Opo, madali lang po. Basta mauna lang din po yung yung maigisa lang din po yung mga yung mga vegetable peppers. Ayan Chef, po. anong pinaka-paborito mo sa iyong trabaho bilang isang kusinero? Bukod sa meron ka mga napoproduce na mga magagandang mga recipe. Pinaka-paborito ko talaga yung pagiging cake artist. Oo. Kasi po tag dito sa being cake artist, nakaka-create ako ng mga ng mga kung ano yung naiisip ko, yun yung nailalabas ko. Minsan i-drawing ko lang, i-sketch ko, tapos gusto ko, tapos nakakagawa ako ng mga sculpture, mga chocolate sculpture. Talaga? Wala ba tayong pa-picture dyan? Tapos actually, tag dito, ngayon nag-start na ako ng improve yung skills ko. So nag-start na ako, hindi na food yung ginagamit ko ngayon. Gumagamit na ako ng clay para tag dito, kasi nagdaming umu-order ng cake na sabi nila, sana nakikip. So gumagawa na ako ngayon, gamit ko polymer clay. Okay. So at least naikikip din yung Mismo yung parang character, yes. Kasi nagka-caricature din ako, so yun ang gusto nila. Wow, grabe. Talagang artist din si Chef. Talagang, culinary arts. Hindi pwedeng mawala yung arte dun sa pagluluto rin. Pero, eto, Chef, bilang para mapakita natin sa mga kasangbahay yung susunod na step mamaya po sa second part natin, may itatanong muna ako sa inyo, Yes, Chef. po. Kayo, Chef, meron ba kayong secret na method, pero hindi na magiging secret? Kasi sasabihin mo na sa akin, para maging good mood ka po buong araw. Yung secret method na actually yung ginagawa ko lang
minsan talaga, hindi natin maiwasan yung may mga umaga pa lang, may mga bad news ka na. Grumpy ka na gamit. Grumpy ka na. Kaya lang, sa akin, parang leave mo na lang yan. Once na nagsuot na ako ng chef uniform ko, ay, hindi na rin ako mahawak ng cellphone. Actually, kahit hindi ako mahawak ng cellphone. Kahit anong message yan, kahit anong tawag yan, hindi ko siya hahawakan. Okay. Kasi once na nahawakan ko siya, wala na, bad trip na ako. Lalo may makita kang bad news. So, So, being mindful din talaga. Tsaka, Yes. syempre, yung inspiration mo is yung chef's uniform. Yes. Parang merong nailalagay sa'yo na aura parang yan. ibang tao ka na once na nasuot mo na yung uniform mo na, okay, forget your real life. Doon ka muna sa Oo. So, yun talagang nakakapagpa-good mood kay Chef, ang pagluluto niya. Pero kayo naman, mga kasangbahay, ano ba ang ginagawa niyo para mapaganda ninyo ang good mood mapaganda ang mood ninyo sa inyong buong araw? Share your answers down below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, Chef, basahin po natin yan. I-comment mo na! That's right! Ayan, balik muna sa inyo. Excited na kami tikman yan. Lalo na si Ian kasi nakita namin healthy yung yung food natin Tama. for today. I Daming want that. mga veggies. Pero from mga kasambahay, nalipat tayo dito. From lutuan, dito naman tayo sa heartfelt melodies. Kasi from heartfelt melodies to a bolder and more fearless sound. She is now entering a brand new era with her latest track. But before we listen to her fresh tunes, let's take a step back into the past with Diwata's hit song, Padabata Ka. Kumusta ang biyahe na pagkakada? Marina, pinagluto taga. Maraming salamat for that very heartfelt performance, Diwata. And syempre, welcome sa Good Morning, Kuya. Welcome. Hello, hi guys. Magandang umaga. Good morning, guys. Pero bago, nakabati ka na sa amin sa mga kasambahay. hello. Oo, tsaka sa mga fans mo. Marahay na aga sa Indoga Boys. Good morning. Yes, maray na aga. O dahil dyan, dahil ang Bicolana rin natin ng may pangbato rin kami Bicolana. So, Pero hindi ako Bicol. marunong magsalita. Naiintindihan ko lang siya pag naririnig ko. May hacienda kasi yan Ina-translate doon ko eh. nga minsan. Turawan talaga. Wala Bigatin namin yan, ganun. Wrong info yun. Ano ba? May bundok sila Bundok. Yung mayon ba yun? Hindi. May lupa Sila lang kami may-ari sa nun. Mount Isarog. Ay, ang galing. Tapos kitang-kita na dun ang Mount Mayon. Pero bago yan, belated happy birthday pala. Thank you, guys. Grabe, nag-abala pa kayo. Grabe, kasabay pa talaga ng birthday mo yung release ng newest single na Tabi. Tabi ba or? Tabi. 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 Oo. Tabi. Pero bakit ito yung song na gusto mong ipakilala sa bagong chapter mo as an artist? Parang maganda rin kasi siyang, chance para mapakita sa kanila yung ibang side ko naman. Like, dati kasi yung mga songs ko parang soft side, girly. So ngayon naman, yes, soft girl. Parang birthday ko, so parang ito naman yung chance ko na mapakita yung maangas sa side, yung mas stronger side. Tabi ni pala, Diwata. hindi tabi. It's Hindi, tabi. hindi siya sa tabi ko. Step aside. Yeah, ba? step aside. Okay. Yeah. Pero marami kasi talaga nakakakilala sa'yo dun sa music mo na nasa sa softer na Yeah. na side. Tapos more, ano siya, emotional yung sound. Actually, napapakinggan ko nga sa social media yung song na yan. Ginagawang BGM ng mga nag-e-emote. Ganon. Nag-e-emote, Pero this time, gaya nga nung sinabi mo, mas matapang na, tsaka mas edgy itong tabi. Yes. So, kamusta yung transition? Hindi ka ba't natakot na, ay, magta-transition ako sa ganito? Mas kilala ako sa pagiging emotional, Yeah. gano'n. At saka, meron ka ba talaga na ganong side? Oo nga, no? Lalaki Oy, siya? oy. Or hindi mo lang siya na... Tinatago ko yung side na yun pero makulit talaga ako deep inside. And before then kasi ako mag-start sa music, like releasing songs,
nakapagsulat na rin ako ng mga songs na like progressive songs, like mga edgy songs. Pero hindi ko pa siya na-release. Okay. I mean, may na-release na ako nung nakasali na ako dito sa, nasa music industry na ako. And ito na nga yung, nung birthday ko, yun na yung magandang chance na parang yung frontal lobe ko, na siya, fully developed siya. Oh, that's super nice. Parang interesting din kasi nung mix ng sound sa tabi kasi para siyang merong folk, alt pop, tsaka even yung mga grunge influences. Paano mo na-discover itong ganitong uri ng side ng music mo? Bata ka pa lang ba? Mahilig ka na sa rock? Bata Tapos pa lang, ngayon mo may ganyan na Oh. Siguro dahil sa tagal, wow, grabe, ang tanda ko naman na. Pero tagal ko na rin sa music industry and marami na rin ako nakakasalamuha ang mga iba't ibang artists with different genres. So, nakakakuha na rin ako ng influences sa kanila. So, marami na rin ako nadidiscover na iba't ibang music genres bukod sa folk music, sa country, sa mga acoustic style. So, may mga artists na, especially international artists din ako na pinapakinggan na. And yun, nakuha ko yung influence and ginamit ko na rin siya sa mga songs na ginagawa ko. Pero sabi mo habang mas tumatagal ka sa sa music scene, 'di ba? Mas marami kang nakikilalang mga creatives and sounds sa tingin mo, no? Pero sa tingin mo paano ka binago ng environment mo as an artist? Mas kaya ko nang makipagsalamuha sa ibang mga artists with different genres. Kasi dati natatakot ako na baka hindi nila maintindihan yung music ko since I'm from Bicol. So yung ginagawa ko rin na songs ay in Bicol language. Tapos parang baka di nila mag-gets or natatakot lang ako na hindi kami mag-vibe ng ibang mga tao or ng ibang artists. So, pero unexpectedly, sobrang fun pala niya. And nagsisi ako ba't hindi ko pa siya ginawang maaga. Pero very fun makasamang magsulat ng mga songs yung mga ina-idolize ko rin sa industry. Pero nabanggit mo nga, di ba, kanina na you're from Bicol, ganyan. Tapos, syempre, province. Tapos, pero ang gusto mong pasukin tong music industry. Paano naka-influence yung upbringing sa'yo dun sa Bicol, doon sa mga music na sinusulat mo? Kasi actually, yung mama ko tuwan-tuwa, nag-chat siya sa akin kasi Bicolana ka kami. Sabi niya, ay, Bicolana siya, ganyan. Tapos, tinatranslate niya rin sa akin yung ngayon. Ng live. Ng live. Ay, ako ganyan. Oo, nag-chat siya. Akala ko kinakanta niya rin eh. Naka-voice message siya. Natutuwa sila kasi parang ngayon lang din kami talaga nakakita ng ganitong, nakarinig rather ng ganitong Bicol na, pang-Bicol na kanta. Okay. Parang talaga, iba talaga yung dala pag taga-probinsya ka. Pag napapalibutan ka ng nature. Lalo na sa Bicol, sobrang rich ng culture namin. So, pag lumaki ka sa isang lugar or sa probinsya na mayaman yung culture, mas nade-develop or mas nakukuha mo yon sa sarili mo. Like, i-incorporate ko siya sa mga songs na ginagawa ko. And yun yung, isa yung padabata ka doon. Nandun yung, kung ano makikita yung food or delicacy sa Bicol, nandun siya, yung Mayon Volcano. Yung pili nut, nandun siya sa song na yon. So, lahat ng mga na-experience ko rin sa Bicol, ay ino-incorporate ko siya sa mga songs ko. So, parang promote na rin ng sariling... Effective naman talaga, kita mo si mami mo talagang na-feel niya, di ba? Naka-relate. Oo. Pero isa sa pinaka-powerful message naman ng song is learning to walk away from things that disrupt your peace. Ba? Big words. Personally, gaano ba kahalaga sa'yo ang protecting your peace? Sobrang halaga niya, especially right now na ang daming nangyayari sa ating... And sa Bicol, di ba? Yeah, and sa Bicol din yung, lang ngayon na nag-drop yung Mayon. Yeah. Pero kailangan talaga din natin na piliin din yung sarili natin, na hindi na lang natin lagi iniisip yung ibang... yung mga taong syempre na nagdi-disrupt ng peace natin. And hindi naman din selfish na piliin din natin yung sarili natin, di ba? Especially ngayon, ang daming nangyayari. Kaya pag minsan talaga, pipiliin mo na lang yung
peace of mind. Kaya nga tabi, yung negativities. Oo. Pero sa panahon ngayon na maraming sinasabi, yung mga people pleasing at yung mga takot mag-let go, bakit importanteng marinig ng mga listeners ang message ng tabi? Para piliin din nila yung sarili nila, na hindi sila takot na mag-let go ng mga tao, na hindi na nila pinipilit yung sarili nila sa negativity, sa mga tao like traumatic experiences or yung mga job nila na hindi na healthy para sa kanila. Tabi. It's okay to let go. Yan. Learn to Tabi. let go. Tabi lahat. Sige. As a musician naman ngayon, ano yung pinakamalaking naging challenge mo ngayon na isa ka ng independent and authentic na artist, di ba? Paano naka-apekto sa'yo yung mabilis na pagbabago ng mga trend, lalo na sa mga music? Ayun nga. Nakaka-challenge talaga maging authentic ngayon, especially ngayon na sobrang dali na lang ng music na maging trending, especially on TikTok, totoo. social media. Every day nagbabago, bukas iba na naman yung dance natin, iba na naman yung ginagawa natin. So nakaka-pressure siya kasi parang tumatanda ka na may bagong dadating na naman na bagong artist, mas bata sa'yo. So, kailangan mo na lang talaga maging ikaw. Tama. Yun na lang talaga. True. Saka maganda dyan, very relatable yung mga ganyang uri ng song. Naalala nyo dati, nung bata tayo, merong isang Chabacano song na sumikat. Oo. Tapos kahit hindi naman tayo Chabacano, di ba? Oo nga, Na-appreciate natin siya. Yung So, ano ba yan? yung Porky. porke, Yung porke. oo, Yeah. di ba? Na-appreciate natin siya. So, I think now is the time na yung mga, ibang language naman ng mga song, makilala din sa iba't ibang parts ng Pilipinas. Kasi for sure, marami din makaka-relate. Kahit di namin naiintindihan. Tama. Pero mafe-feel mo, di ba? So hindi siya hindrance yung language. Kasi iba nga, di ba sinasabi na parang intimidated sila kasi baka hindi magbumenta sa mga Tagalog, gano'n. Yes, actually yun yung naisip ko rin before Before ako mag-start sa music, parang natakot akong maglabas ng Bicol song kasi inisip ko gusto ko makamasa. Oo. Gusto ko lahat ng tao makaka-relate. Pero eventually, nandito na tayo, nakapag-release ng song. And thankful din na nagustuhan ng lahat. It's a breath of fresh air din, yung mga ganito klaseng mga music. So, dahil dyan, please invite our viewers and promote saan ba nila pwedeng marinig itong bagong album na Tabi. So, ayun guys, iniimbitahan ko kayong makinig sa aking bagong single na Tabi. You can stream it on all streaming platforms and also may music video na rin siya sa aking YouTube channel. You can watch it there. And also guys, you can follow me on my social media accounts. It's at Ako Ay Diwata. It's DWTA. Maraming salamat. Naku, social media accounts. And it was so nice to get to know you and your music better, Diwata. Pero syempre, meron kaming pahabol na question. Ayan. Kasi kanina pinag-uusapan namin yung mga ginagawa namin para maging good mood kami. Ikaw ba, para maging good mood ka, ano yung mga ginagawa mo? Maging good mood? Siguro magpasaya ng tao. Pag masaya yung tao nasa paligid ko, masaya na rin ako. Ang ganda nun, ang ganda nun. Ba't di natin naisip sagot yung ano? Talaga ba? Kapag nakaka-influence ka ng Yes. happiness na nagiging happy ka rin. Okay naman. Nakakahawa. Pero yun, mga kasambay, kayo naman, anong ginagawa mo para mapaganda ang mood mo sa buong araw? Ikwento nyo naman sa amin yan sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! Mga kasambahay, alam namin na you wanna hear more. You wanna hear more. Siyempre gusto natin mapakinggan pa yung wonderful voice ni Diwata. So now, let's give it up for Diwata and her newly released single, Tabi. Simula nang nawala ka, kala ko mundo'y mag-iiba. Na ang direksyon, yung pala ako'y
ay nasa tamang daan. Palayo sa gulo. Simula nang nakilala kita, pinupuno mo lagi aking labi nang walang pasabi. Kala ko walang mali, kaya hindi napadali. Umalis ka na sa aking tabi. Tumabay ka na lang dyan at maninira ka naman. Ibang mukha mo lang, walang laman na yung kaguluhan. Tabi, tumabay ka sa lan na di kita mabalatan. Hindi ka karapat, dapat manatili sa aking tabi. Na muling nakita, kala ko mundo'y tahimik na. Sa mga bangungot na nakaraan, magbaka, layo, 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 layo ka na lang. Bawat kilos mo at salita, bumabaon palagi sa sarili. Kahit di natama, ayoko na tumbit-bitin. Di ko na rin to dadamhin, buti na lang natauhan. Kaya kayo wala sa iyong tabi. Tumabay ka na lang dyan at maninira ka naman. Ipagmukha mo lang, walang laman na yung kaguluhan. Tabi, tumabay ka sa lan na di kita mabalatan. Hindi ka karapat, dapat manatili sa aking tabi. Tumabay ka na lang dyan at maninira ka naman. Doon ka sa tabi, wag mo ko sa kanya itabi. Tumabay ka na lang dyan, ako'y nanira na naman. Ipagmukha mo lang, walang laman na yung kaguluhan. Tabi, huwag sa'kin tumabi. Di nagsasabi mo, babe. Hindi ka karapat, dapat manatili sa aking tabi. Nagbabalik ang Good Morning, Kuya. Ang oras ay 7:33 ng umaga at oras na para sa ating usapang pangkalusugan. Yes! Oh, eto, tanong ko nga to kanini. Lagi ka bang kinakabag o bloated? Ahay. Naku, yung simpleng pakiramdam na parang hindi ka natutunawan o kaya sobrang pagsakit ng tiyan. Oo, ano-ano nga ba ang mga dahilan ng kabag o bloating at ang mga senyales na kailangan ng kumonsulta sa doktor? Alamin natin yan kay Dr. Virgil Lo, isang gastroenterologist. Hi, I'm Dr. Virgil Lo, isang gastroenterologist. Sa video na ito ay explain natin ang mga dahilan kung bakit lagi kang bloated. So, ang bloating or kabag ay usually dahil sa too much gas or hangin sa ating digestive system, no? So, pwede rin itong dahil sa mabagal na paggalaw or hypersensitivity ng ating digestive system. So, yun yung mga 3 common causes. Pwede nating iwasan yung mga nagpo-produce ng gas na pagkain like yung mga cabbage, onions, lalo na yung mga carbonated drinks like yung mga soft drinks. Syempre, alam naman natin lahat yan. Pag uminom tayo ng soft drinks ay magpo-produce tayo ng gas tapos dinidighay natin yun. So, ang bloating, common ito sa mga tao na mabilis kumain
or nag-overeat, no? Yung hindi ngumungaya ng mabuti. So, lalo na kung mga buffet, no? Talagang maraming kinakain in a short span. Tapos after nun, feeling bloated sila. Ang warning signs ng bloating ay pareho lang sa indigestion. So, yung mga nagsusuka na or laging masakit yung tiyan kahit nakalipas na ang ilang araw. Tapos, pwede ring weight loss, no? Yung nababawasan na ng timbang. Tapos, syempre, yung mga pagdugo sa ating dumi, pwede itong itim or red. Tapos, yung mga nagsusuka rin, laging nagsusuka after kumain. So, warning sign yung mga ito, kailangan magpakonsulta agad sa doktor. So, yung pag-utot or farting, no? So, ang normal na pag-utot ay mga 10 to 20 times per day. Pero depende yan sa ating kinakain. So, pag kumakain tayo ng mga foods na nagpo-produce ng gas, syempre ay mas madalas yung pag-utot natin. So, warning sign kapag, syempre, pag sobrang labis, no? Pag more than 30 to 40 times a day. Tapos, lalo na kung hindi maganda yung amoy. So, pwede itong indikasyon na may gut dysbiosis tayo, yung mas maraming bad bacteria sa ating katawan. So, mga tips lang sa pag-avoid ng bloating. Number 1 is eat slowly, tapos ngumuya ng mabuti. No? So, mas makakatulong ito sa digestion natin. So, number 2, syempre, avoid natin yung mga nakakapag-bloat na pagkain, like yung mga cabbage, lentils, soft drinks, etc. Tapos number 3, pwede tayong mag-take ng probiotics din para makatulong sa digestion. Thank you for watching this video. Once again, I'm Dr. Virgil Lo, isang gastroenterologist sa Fidelmundo Medical Center at Chinese General Hospital. Pwede nyo i-follow ang aking mga socials, Facebook page and Instagram, Pinoy Gastro. Oh. Kayo ba nafe-feel nyo ba yan? Ay, hindi. Hindi. Biglang Ay, hindi. Pero usually kapag yun nga sinasabi, kapag sa diet din talaga nakaka-apekto yung diet mo sa pakiramdam ng bloatedness. Lalo na, kunyari, di ba yung iba kasi habit na nila after kumain, iinom sila ng mga carbonated drinks, soda. Ay, oo. 'Di ba? Parang ano na 'yun eh. Dessert kasi yun sa Pilipinas. Hindi parang sinasabi nila, Yung mga soda. parang necessity na pagkatapos kumain kasi gusto nilang madigay. Ano, pero nakadagdag siya ng bloatedness. At saka yung kinakain natin yung mga starchy foods. Pero ako lang ba, te? Or sa atin talagang mga girls, ano yun, madalas kaming bloated kapag bago kami magkaroon ng menstruation. Oo. Kasi kung ano-ano kinakain namin. Parang Pero, cravings. sabi ko Hindi sa'yo lang, eh. din, di lang din Kami sa naman food. hindi. I think yung pagbabago nga sa hormones ng katawan natin, pag malapit na magkaroon, nagiging bloated, Bloated talaga. Kasi talaga. di ba nga sabi, lumalaki daw yung uterus ng babae kapag nagkakaroon ng period. Oo, so iba Lumalaki pa ang yun. lahat. Oo. Iba pa pala siya sa Parang ganun. pagkain ng pagkain. Oo. Pero Yun, para sige. naman sa ating breakfast, pagkain ulit. Update naman tayo. Napuntahan natin si Ira, ang ating munting kasinera. Yan naku, baka ma-bloat kayo kasi ang dami nating pagkain dito ngayon sa studio. Pero eto na, update muna dun sa ating Milfy a la Relleno ni Chef Eric. Chef, ano na po ba yung ginawa natin after po natin maluto yung mismong Relleno? Tapakita natin Ito po. sa ating mga kasambahay. Ito po siya, kinul down lang natin yung niluto natin kanina. Cool down lang po. Tapos, Okay. nag-add lang po ako ng konting cheese dito Opo. para po maging stable din siya once na pinapipe natin. Nakaka-stable din pala yung Yes po, kasi may cheese po siya. Para hindi siya, pag pinapipe mo, hindi siya nagpuputol-putol. Okay, Para pag mo, at least Oh. diretso po. yung mga tips and tricks. Yes. Tapos Tas ito, lipat lang natin sa piping bag. Lagay lang po sa piping bag, then ipapipe lang po. Ayan, sure. Paano ba? Gusto ko rin mag-try mag-pipe, Chef. Iyan po. Iyan lang po. Iyan. Ganun lang. Yes po. Para ma-feel Tas dito lang po, yung mismo. may isang klase na tayo. Yes. po. Okay. Apa. Ito, Chef, tsaka ito pong bilog, tsaka itong
Itong pahalang na Yes to. po. Pahalang? Parehas lang po ba siya na puff pastry? Yes po, parehas lang po siya ng pagkakagawa. Dahil ito lang po, ginawa ko, niroll ko siya nung dough pa siya, nung malambot pa siya. Okay. Niroll ko po, tapos i-freezer ko, then cut ng slice. Okay, pero Saka po nilagay still lang sa cup. sila po. Tapos ito naman, nung plinat na po siya, diniretso lang po siya ng flat. Okay. Nung pagka-chilled niya po, tapos inilagay ko sa sheeter, diretso sheeter lang po. Bake lang po. So, Bake po, at after ng bake, tsaka ka lang siya kinat. okay. So, chef, pwede ko bang matry? Ito po, try. Ano po ba ang tamang paghawak ng piping bag? Press niyo po muna. Ito, chef. Press niyo po muna dito. Ano to? Ito po. Biglang nalaglag, Dapat, labas mo niyo po muna yung Kailangan air. hindi nangangatog yung kamay. Tapos, baka mamaya kasi may air dito sa pag pipe niyo po, bumubulwak. Yan po. Tapos, Nakabahan ako. Meron tayong dito. So, paano siya pag ganun lang po? apo, swirl niyo lang po. Swirl lang. Pipe lang po. Ayan. Okay. Tama ba siya? Yes po. Tama Okay, naman. okay lang po. Depende po sa niyo kung Depende gano'n sa dami. Yes, sa dami. Tapos, chef, Same eto, lang po. diretso Tapos lang diretso po. lang po. Gumagalaw. Oh! Yes po. Yan. Maganda po. yung pagkaka- Yes po. Isa pa ba? Sige po, isa pa Pakita po. ko sa inyo mga kasangbahay. Chef, sa pag-organize ng, di ba dapat maayos dapat yun. Ano po ba yung pagkakasunod-sunod? Dapat ba dito ako maglalagay ng may ganito? Or ano siya? Paano nga ba? Pag ganun? Or Depende po sa parehas inyo na kung saan po lang komportable yung paghawak niyo po. Okay. Kung saan po kayo mas komportable. So, paano ba siya nilalagay? Pag ganun or pag ganun, chef? Any side din po. Okay. Sige. Maglagay na lang tayo ng pag ganyan. Kung saan po mas komportable yung pag-pipe. Ay, iyon nga, chef, yung sinasabi mo, nagpuputol-putol siya. Yes po. Malinis naman kamay ko mga Sige kapatid. po. Sabi pa ng ganun Gumagalaw Ayan. Yung iba konti, yung iba marami. Request po nung iba, konti lang. Ganun. Pero alam niyo mga kasangbahay, kanina natikmang ko, nakadalawa na nga ako Ayan, sorry po. Yes, tama po yung procedure nyo. Hawakan nyo rin po yung Yung mismong tinapay. Apo. Pwede naman pala. Hala, nanginginig. Mamaya nandun na doon sa kabilang sa studio. Yung tinapay. Marami. Galaw ng galaw. Ayan! Okay po. Dahil papatong lang po yung Kasi papatong lang, chef. Okay, ganito. Yes po. Patong nyo lang Ayan. po. Ayun! Yes po. Okay. Wow! O, diba? Sino magsasabing relleno to? Relleno talaga to. Yes. Okay. Tapos, Tapos chef, po, ito po, na-top topping natin yung with... quick melt cheese po. Okay, cheese. Tapos pwede rin pala to, chef, naisip ko, kung ito torch, no? Yes po. Or... Mas okay po Pwede ba kung- i-bake pa uli? Hindi ba ma-overcook yung mismong... Hindi naman po. ano to? Actually, to torch po talaga yung much better sa kanya para, tawag dito, mas madali po ma-melt yung cheese niya. Tapos may mga, mag-burn ng konti yung cheese. Kaya pa ba, be? Masyado siyang clingy. Ito po. Ayun. Pwede naman kasi gumamit pa ng isa Yes. pang utensil. Tapos eto, ganun lang din siya. Yes po, same lang din po. At dahil dyan, magbabalik po ang good morning, kuya. Sabi, napakabagal naman pala ng kusinera na to. See, nakikita nyo na kung hindi ako galing talaga hindi ako magaling mag-garnish, hindi ako magaling mag-plating. Tapos yung, lang po, time po sa ibabaw. Chef, rescue mo ako. Sige pa. Nalaglag na siya. Yan ang mga pinapakita sa live. Di ba? Yes. Yan po, ganyan lang po natin. Tapos, itong lang Sige, po ito na. time. Huwag nyo na ipakita to mga kasambahay. Time lang po. Spread lang po ng konti. Yan lang po. Okay lang po. Yan po. Ganun Yes lang po. Okay, so time. Ganun Yes lang. Okay. Perfect. Alam niyo mga kasangbahay, nung natikman ko siya, lasa siyang pizza kanina. Tapos, syempre, ando pa rin yung lasa ng relleno. Tapos, yung mismong milfoil, very buttery siya, very flaky, napaka-savory. Sobrang sarap i-prepare to kapag kunwari gusto mo level up yung party mo. Sabihin mo, ayan, milfoil,
Relleno. Yes. Alright, mga kasambahay. Pinasosyal pero madali. Ito na po ang ating Milfy Relleno by Chef Eric. Pakita natin one last. Tadaan! Alright, Chef, pero bukod po dito sa ating pang Milfy Relleno, ano pa po ba yung mga nakahanda po dito sa Ay, nag-prepare din po kami ng beefsteak Tagalog, Okay. pinakbet, saka po buffalo wings. Chef, ito po bang mga dinala niyo po sa amin? Available po ba yan din sa catering service? Yes po, available po yan sa La Esperanza Catering. Ayan, sige po Chef, baka gusto niyo pong imbitahan po yung ating mga kasangbahay pagka meron silang gustong orderin po din sa inyong catering services. Go ahead po. Ay, available po kung gusto niyo po yung matikman itong mga putahe namin, available po siya sa La Esperanza Catering. And binabati ko na rin po ang Chef Tad Philippine and ang Ritz Carlton Hong Kong po. And yun na po. Ano kayo ba yung shoutout, Chef? Shoutout ko po ang Bathala Perfume Collection ng Hong Kong, pati po ang Rose Aesthetic. Ayun, maraming salamat po, Chef Eric. At talagang nabisita pa tayo dito. Bihira lang magpunta si Chef sa Pilipinas. Actually, madalas nga po pala, Chef, nabanggit nyo sa akin kanina, parang dahil 2 hours away lang naman ang Hong Kong, madalas kayo nakaka-uwi. Pero napili nyo pong bumisita pa dito Yes sa po. Good Morning Kuya. Chef, pagka-uwi kayo Yes po. balik po kayo. Pero pag pumunta kami ng Hong Kong, Itutour ko po kayo. Tour niyo po kami. Yeah, maraming salamat po, Chef Eric. And eto na nga, mga kasangbahay, titikman na namin to. Pero yung mga kasama natin, meron pa kasi silang ginagawa din eh. Puntahan muna natin sila. Excited din ba kayo matikman to? Ayun ni Ira tumikil. Oo, tingnan mo na ha. Hindi tayo mabublot dyan. Okay yan. Para naman sa mga nagbabalak na bumili ng motorsiklo, may mahalagang update ang Land Transportation Office o LTO. Nagsimula na noong May 15 ang public auction para sa disposal of unclaimed at impounded motor vehicles. Ito ay gaganapin hanggang May 22 mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. At ang venue ay nasa 3rd floor ng Letas Building, Field Enforcement Division, East Avenue, Quezon City. Kaya para sa mga interested bidders, pwede kayo makipag-ugnayan sa cduimv2026@gmail.com or via telephone numbers na 0289276789 at 0927326291. Ang deadline naman ng submission ng sealed bids ay sa darating na June 2, 2026, 1:00 ng hapon, habang ang opening naman ng mga nais-submit na bids ay 2:00 ng hapon. Para sa buong guidelines, iscan lang ang QR code na naka-flash sa inyong screen. Asa na? I-flash natin yan mamaya para makuha nyo. Pero maganda, Pero magandang sa mga kukuha ng mga impounded or na motor. Kasi ako naisip ko nung una ako nagkaroon ng sasakyan tsaka motor. Kung kunyari, bago lang sila, mag-aaral pa lang sila mag-drive, ganun. Ako tingin ko mas practical na second hand or yung gantong mga klaseng motor muna yung nila, kunin nila kung mag-aaral ka pa lang. Kasi nga, mas mura siya. Tsaka, hindi ka maiilang, kunyari, magasgasan. Pero maganda i-check natin yung makina. Tsaka, sa mga bagong models ng mga motor ngayon, yung mga pagka-fuel injected na, check natin yung mga, kumbaga yung, may computer kasi sa loob na yung mga yan. Yun yung mga i-check natin kapag kukuha tayo na itong mga second hand na mga motor na to. Pero check ba nila muna yung motor bago sila mag-bid? So, pwede naman siguro i-check yun kung yung condition. Kaya nga sabi ko, yun yung maganda, yun yung mga i-check nila, yung makina, tsaka yung chip, yung computer chip na meron sa motor. Kasi yun yung pricey talaga pag nasira na nakamura ka nga dun sa motor. Kasi pag nasira yun, mas mahal pa pagpapagawa nun kaysa dun sa Bagong motor. So, kumbaga, kung magkano yung binid mo, mas mahal pa yung magpagawa. O kaya kung hindi sila masyado marunong sa mga ganitong klase, magtanong sila muna sa mga mekaniko, di ba? Para safe. Oo. Ito naman, sa atin naman pong mga wisher na nag-aabang kung nasaan ang Wish Bus, excited na ba kayo? Dahil ang Wish Bus ay nasa activity area ng Eton Centris mamaya mula po 2 p.m. hanggang 7 p.m. Mag-half day na kayo. Mas exciting dahil Jump Pack Roadshow ito, kaya abangan niyo po ang mga performance
nina Jessica Sanchez, Morissette Sonara, Sponge Cola, Gigi Delana, J2X, Ila, and Lorenzo Jan. O, hindi pa ba kayo mag-half day Half niya? day na. Diba? Kaya to all fans and supporters, we'll see you there, Wisher. Grabe namang jump pack talaga. Wala, ang sikip Talagang ng jump ito pack. niyan. Kayo, kung sino yung gusto nyo makita doon? Lahat na yan, Sponge Cola. ganun. Sponge Cola. Yung mga Siyempre ano si natin eh. Jessica Panahon Sanchez. Jessica Sanchez. Jessica Sanchez tayo, para bata tayo. Ako excited din ako makita ang Sonara. Kasi if kilala nyo ang SB19, lahat naman yata tayo kilala SB19. Yan yung ano nila, isang minamanage nilang bagong Talaga? group. Oo, kasi di ba hawak na nila yung mga self nila, yung group nila SB19. Hawak na So ang self. meron silang agency, di ba? So under nila ang Sonara. Ako gusto ko si Gigi. Gigi din lang. Gigi True. Ang Si galing. Morissette Jump up, din. no? Pero concert na natin si Morissette nang nag-with Grabe. Parang concert ang mangyayari Grabe pala naman. mamaya. Paka-excited. Ano, tara na ba? Aga pa Anong pala, oras? 2 sorry. p.m., no? 2 p.m. Oh, half day ka rin? Hindi mo. Mamaya puntahan natin yan. Pero ito, shoutout muna sa lahat ng nakatunin ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina tinanong natin sila kung anong ginagawa nila para mapaganda ang mood nila sa buong araw. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sabi ni James Darrell Manlapas, para sa akin, music at arts. Yung ginagawa kong intentional na reset tuwing umaga. Hindi lang basta background noise. Pumipili ako ng mga upbeat playlist na bagay sa energy na gusto kong dalhin buong araw. Tapos, binibigyan ko rin ng oras yung sarili ko sa arts, kahit simpleng pagpo-portrait lang para manatili yung creative at kalmadong mood ko buong araw. Galing, oh. Man, ang comment ni Danmark Tumanlaw Jr., ang ginagawa ko para gumanda ang mood ko ay kumakain ng masustansya, iniiwasan ng sobrang caffeine at asukal, kumakain ng protina at umiinom ng maraming tubig at nanonood ng Good Morning. Wala na yan si Baka talaga, Dani. Yun ang effective. Mabisa. Sa alinmang gamot. O sabi naman ni John Kenneth Alano, ang ginagawa ko para gumanda ang mood ko, first ay nananalangin ako sa Diyos. And then, nakikinig ng music at nagluluto. Yes! So, eto naman kay Rin. Sagot niya, isa sa mga ginagawa ko para good mood ay mag-pray at maliban dyan, maglaan ng time para sa exercise at manood ng mga K-drama. Or drama lang pala. Ako na nag-decide, no? Or nakaka-good vibes na videos. Kasama ba ang GMK dyan? Sama mo na kami, B. Feeling ko naman. Pwede na ako Nag-comment mag-drama siya dito. eh. Kung gusto mo, di ba? Ano nga? Magdadrama kami. Drama. Nay, ito ng pansit. Pero dun sa mga kasambahay natin na nag-aabang kung nasaan ba ngayon ang ating Mobile Dental and Optical Clinic. As of May 19, 2026, ang ating pong Unit 1 ay nasa Kamangaan Elementary School, Barangay Kamangaan, Season, Pangasinan. At ang Unit 2 naman po ay nasa MCGI, Local of Sabang, number 1658, NRM Cruz Street, Carpa Village, Barangay Sabang, Baliwag City, Bulacan. Ang unit number 3 ay nasa Fabian's Hall, Padre Jose Burgos, Digos City, Davao del Sur. At ang Unit 6 natin ay nasa Tuburan Sports Complex, Antonio E. De Pio, National Highway, Poblacion, Tuburan, Cebu. At ang atin naman pong mga upcoming schedule, sa May 20, ang Unit 4 po natin ay nasa Purok, 5 South Poblacion, Maramag, Bukidnon. At ang unit number 5 ay nasa Barangay Crossing Dapuyan, Multipurpose Hall, San Joaquin, Iloilo. Yan. Para naman sa schedule ng ating MCGI Diagnostic Center and MCGI Charity Centers, eto po, ang ating MCGI Diagnostic Center, located po yan sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time po dyan ay 10 a.m. hanggang 12 noon kapag Monday hanggang Thursday, and on Fridays po, 5 a.m. to 9 a.m. Wow! Baka may binibig. Kaya na ito. Oo nga, nag-timer na siya. Eto, dahil nag-timer na, sabihin ko na daw ang ating weekly medical mission na nasa Barangay Doña Orani, Bataan ay open naman po yan tuwing Monday. Ang registration time po ay 5 a.m. to 9 a.m.
Ang ating pong MCGI Charity Center na nasa Valenzuela City sa number 22, T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Bukas naman po yan every Monday. Ang registration time po dyan from 5 a.m. to 9 a.m. At syempre po ang MCGI Charity Center naman sa Parañaque City. Yan po ay matatagpuan sa 4th floor 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Open po sila every Tuesday. Ang kanila pong registration time ay from 5 a.m. to 9 a.m. At meron ding MCGI Charity Center sa Quezon City. Nasa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday naman po yan. Ang registration time ay nagsisimula ng 5 a.m. hanggang 9 a.m. Yan, at ang atin pong MCJ Charity Center sa Davao del Norte, located po yan sa Acaso Compound, Barangay Apacon, Tagum City, Davao del Norte. At open po yan every Thursday. Ang registration time po dyan ay 6 a.m. hanggang 11 a.m. At ang MCGI Clinic naman sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday po yan, 5 a.m. to 9 a.m. din po ang registration. Yan po yung mga nabanggit natin. No? Lahat po yan, yung mga services dyan, lahat po ay libre. And with that, ito, bati lang natin. Binabati ko lang po ng good morning ang Miranda Torrection family, Victorina family, ang pamangkin kong si Guko, si Talay, si Saman. Kay Mami Virgie, good morning. Binabati ko rin ng Happy Sabbath Anniversary ang aking tita na masarap mag-bake. Tita Omi, Happy Sabbath Anniversary! And thank you, Dr. Jack Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. JE Dental Clinic will help you achieve your healthiest, most beautiful smile for increase. Visit the Facebook, Instagram page, or you may visit the clinic at 161 Unit 135 Bansagan Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-312-5742. Good morning and shout out sa aking Mami! Hello, Mami! Hi, Mami! Ayun naman si Mami. I-follow niyo daw siya sa kanyang Facebook Iyo. page. Ay, nakita ko yun! Ano? Mami Mami Ara. vlogger na yan. Oo, yung mama mo blue daw. Sabi niya, Mama mo blue. ipangalan mo sa akin, Mama mo blue. Mama mo blue. Blue. Baka magbuka si sadness yun si Mami Ara. Oh, ayan. Next naman natin batiin ay ang Martinez Dental Clinic located at Camus Street, Gaman Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. They also have another branch located at the 3rd floor, Arnis Building, Coffee Padilla Street, Barangay Poblacion, Taridel, Bulacan. For inquiries, you may contact 0448-139-403 and 0969-051-8616. Thank you, Dr. K. Chris Martinez Shota, for taking care of my pearly whites. Martinez Dental Clinic, we make your dreams smile possible. Good morning sa aking Mamsi na hindi blue. Ano siya? Mamsi Pink. Ano siya? Mama mo Mami na ito. Mamsi Mami. Ang mami ko siguro ano siya, ang favorite niya kasi green. Mamsi, Mama mo green. Mama mo green. Alam mo, green. Nagiging dahal kill niya. Huwag mong gagalitin, Mami mo. Huwag mong Isa na pa maging gagalitin. red. Virgie. Kaya Virgie, ano siya, green din Mami ko eh. Yellow. Hindi, green din ang favorite. Green niya. This is Ha? Cheche. Mama ko bilog. Hindi kulay shape ha. Wait lang, baka marinig ka. Lagot ka yung Mami Pagtulog mo. natin pag-uwi talaga. Mama ko round. Pero syempre, good morning sa aking mama, kay Zia, kay Pedrinati, kay Kuya Zai, kay Lola Celia. Nag-birthday siya noong Sunday. Happy birthday, Lola. Sa mga friends ko, kay Pia, kay Eunice, kay Aldwin, and kay Ate Lizelle. Good morning. At kay Ate Donna. Yes! Next time, sabihin niyo po kung anong mga kulay ng inyong mga nanay. At yan, ang ating Tuesday morning good vibes. Sana ay nag-enjoy kayo dahil kami ay sobrang natuwang makasama kayo ngayong araw. Kaya, for more fun and exciting activities, see you again tomorrow, God willing. Dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya! Good morning,